thank you, Lord. Sige nga po, malakas sa palakpak po sa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. I'd like to start our series today, and our series is entitled Acts 29. Okay? Sa Bible po talaga, walang Acts 29 hanggang 28 lang talaga. So the book of Acts, if you're reading the Bible, it has only 28 chapters. 28 lang, wala talagang 29. There's no Acts 29 in the Bible. Yet, many pastors po, many believers, and many missionaries, ang sabi po nila is this: we are living in Acts 29. Sabihin niyo Acts 29. You know why? Because the mission of the church did not end in Acts 28. Okay? Now, kapag binigyan ko po kayo ng background kung ano talaga ang nangyari sa Acts, Book of Acts, the Book of Acts is about history. Sabihin niyo history. History about what happened in the early church. Yan po ay istorya sa kung anong nangyari dun sa unang simbahan po natin. And ang na-establish po ang church, okay, sa Book of Acts, after Jesus ascended. Pag sinabing ascended, umakyat sa langit. Okay? Yun po ang nangyari. Pagkaraan pong mabuhay, namatay na buhay ulit, umakyat po sa langit. After nun ng pangako ng Panginoon, you will have power. Yun ang sinabi niya. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Okay? Bibigyan ko kayo ng regalo. At ang regalo nun sa Acts po ay ang regalo ng banal na Espiritu Santo. Sabihin niyo Holy Spirit. Okay? Now, yun po ang kumilos sa pagsisimula po ng church noon, okay, sa Book of Acts. And so today, nagpapatuloy po ang mission ng simbahan. Amen? The story is still what? Still continuing today. Nagpapatuloy po ang storya. Say amen. Because Acts 29 now represents the continuing work of the Holy Spirit. It represents now yung patuloy na trabaho ng banal na Espiritu Santo. Kung ang Panginoon ay nag-ascend, nasa langit, ang tumatrabaho po sa atin ngayon ay ang banal na Espiritu Santo. Say amen. Okay? There is a continuing work of the Holy Spirit. Tumatrabaho po ang banal na Espiritu Santo po sa simbahan today. And it represents also, Acts 29 represents also the ongoing mission of the church. Amen? Ongoing po ang mission ng simbahan. Ano ang mission ng simbahan? Ang mission ng simbahan ay spread ang gospel. That's it. Amen? Ang mission ng church ay spread ang gospel at mas marami pang makakilala sa Panginoong Jesus. Amen? That's the ongoing mission of the church. And Acts 29 also represents believers, tayo po, carrying the gospel. Okay? Carrying the gospel to the next generation. So meron tayong responsibilidad now na bitbitin ang gospel sa susunod na henerasyon. Meron tayong responsibilidad now, continuing responsibility na bitbitin ang gospel sa susunod na kabataan. Amen? You say amen. It's about ordinary people like us, mga ordinaryong tao, kabataan, nanay, tatay, saying yes to God's assignment. Because when we say Acts 29, okay, kung ito po ay nagpapatuloy, yung story ito ay nagpapatuloy until today, we are what? We are having God's assignment. Sabihin yung assignment. Why? Because the church was never meant to stay still. Amen? Yun po talaga ang gusto ng Diyos. Na wag pong manatiling stagnant ang church. Wag manatiling walang ginagawa. Amen? Kasi in Acts, pag binasa mo ang Book of Acts, the gospel is being spread that time. Pag binasa mo ang Book of Acts, nung sila po ay binabaan ng Holy Spirit, di ba, nagkaroon sila ng kapangyarihan. Biruin mo, tumayo si Peter sa 3,000 tao, and then that time, 3,000 got saved. Ganun lang kasimple. Because of the power of the Holy Spirit. Nung ang Holy Spirit pa'y bumaba sa kanila, lives were transformed. Cities were shaken.
Nagugulat ngayon yung mga Pariseo, nagugulat yung mga Roman leaders, soldiers. Ano nangyayari? Dahil nag-spread ngayon ng Christianity, ang bilis. Disciples were made, churches were planted, revival broke out, ganon katindi. Ganon katindi. And so today, look at me, God is still writing that story. Ganon pa rin ang story ng isinusulat ng Panginoon through us. Amen? We are, look at me, we are the continuation of that mission. Sabihin nyo, continuation. Because why? Acts 29, look at this, is about, next slide, about us. Acts 29 is about us. Amen? It's Acts 29. Yung Acts 29, tungkol yan sa akin, tungkol sa iyo yan, tungkol sa iyo, tungkol sa ating lahat. Acts 29 is when a young person shares Jesus at school. Acts 29 is when a life group reaches a family. Acts 29 is when a church plants another church. Acts 29 is when a missionaries go to unchurched places. When broken people encounter Christ. When disciples make disciples. Yun ang sinasabi natin. Amen? Kaya yung pages ng Acts, church, look at me, pwedeng tumigil na yan, pero yung kapangyarihan ng Panginoon, hindi siya tumitigil. Because the mission continues until every nation. Sabihin nyo, every nation. The mission continues until every nation hears the gospel. That's it. Kaya ang challenge po natin, hindi yung tanong na, gumagalaw pa ba si Lord until today? Kasi pagpapansanin natin, parang hindi naman na gumagawa ang Diyos ngayon sa panahon natin. The question is not that. Is God still moving? Yes. The real question is, will we be part of what God is doing? Ito ang tanong. Huwag nating itanong, gumagawa pa ba si Lord ngayon? Gumagawa pa rin siya. Pero ang tanong, magiging parte ba ako sa kung anong ginagawa ng Diyos? Kasi ang langit, naghahanap pa rin ng mga tao, ng mga believers who will say, Lord, here I am. Here I am. Lord, you send me. Naghahanap pa rin si Lord ng ganun. And so today, we're stepping into Acts 29. Hindi bilang spectators, pero bilang participants in God's mission. You hear? Say amen. Now, meron na tayong apat na truths na pag-uusapan ngayon. So the title of my message today is Acts 29, The Mission Continues. Apat na bagay. Una, the mission is not finished. It's number 1. The church is still alive. Number 3, the gospel is still powerful. And last, the Holy Spirit is still moving. Apat na bagay. Ilan? Apat. Ready? Number 1. Number 1, let's all read. The mission is not finished. That's number 1. Number 1, pag sinabing ang mission ay hindi pa tapos, anong ibig sabihin? Listen carefully. Kasi ang Diyos, hindi po tayo tinawag, ang church ay hindi po tinawag na maging komportable. Are you comfortable? Are we all comfortable? Walang problema maging komportable, lalo na kung first time mo pumunta rito. And so after you are komportable kayo, hindi kayo nainitan, maayos yung lugar. Pero pag pinag-usapan ang mission, wala pong komportable pag pinag-usapan ng mission. You say amen. And God never called the church to become comfortable when it comes to mission. God called the church, okay, to continue the mission. Bakit? Because the mission is not yet finished. Okay? Huwag na tayong lumayo. Look at me. Ikaw, nasa loob ka ng church. Tayo, we are within a community.
Amen? We are within a community, loving community, reaching each other with the Word of God. Meron kang ganitong klaseng community. Amen? Meron tayong life group, meron tayong church, meron tayong ministry. Ikaw nandito. Look at me. Bakit hindi pa tapos ang mission? Kasi pag tumingin ka sa labas, there's still people outside who never truly encountered Jesus Christ. Do you agree? Huwag ka na lumayo. Meron pa rin tayong kapamilya na hindi pa nakakalala sa Lord. Meron pa rin tayong mga kapamilya, best friend, kaibigan, katrabaho, families that need transformation. There's still young people outside battling depression, addiction, confusion, hopelessness. Do you agree? Huwag na tayong lumayo. Dito pa lang sa community natin eh. Dito pa lang nga sa Potrero eh. This community is waiting for someone to bring the light of the gospel. Amen? Say amen. And sometimes, look at me, church, we act as if the work is already done. Akala natin tapos na yung mission. Pero ang langit po, naghahanap pa rin. Nakatingin ang langit doon sa mga unreached people. Nakatingin ang langit doon sa mga broken homes. Nakatingin ang langit doon sa mga wounded hearts. Doon sa mga lost souls, nakatingin ang langit. Kaya ang command ng Panginoon, hindi pa rin nagbabago. Jesus' command has never changed. Before Jesus Christ ascended into heaven, He gave the church a mission. Ang mission ng church, Acts 1:8, you shall be my witnesses. Kayo ay sasaksi para sa akin. Ang trabaho natin, sumaksi. Maging witness ng Diyos. And ang command na yan was not only for the disciples in the upper room, but the command is for us today. Look at me. Hindi tayo sinave ni Lord para umupo. Sinave tayo ni Lord para mag-serve. Sinave tayo ni Lord para maging witness. Sinave tayo ni Lord para maging disciples. Say amen. Ito madalas kong example to sa encounter. Example, nakakita ka ng isang kuweba, punong-puno ng pagkain. Pagpasok mo doon sa kuweba, gulat ka, ang daming pagkain. Sabi, ang daming pagkain dito ah. Amen? Nung panahong yun, taggutom, walang makain, ang daming tao, walang makain. Nakakita ka ng isang lugar na punong-puno ng pagkain, ano gagawin mo? Kakain ka. Bubusugin mo muna yung sarili mo, no? Magstay ka doon. Diba? Kasurvive yung family ko, okay na kami dito. Alam mo, marami kang matutulungan. Hindi ba? Alam mo yung source ng pagkain. Alam mo marami kang matutulungan. Look at me. Ano gagawin mo? I-share mo yon. You will tell to people, hey, punta kayo dito. Maraming pagkain. Let's all eat. Let's all live. Mabuhay tayo pare-parehas. Dito may pagkain. Do you agree? You say amen. Tama po. Yun ang ibig sabihin ng you shall be my witnesses. If you have tasted the goodness of God, natikman mo eh. Yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo eh. Alam mo ang solusyon sa kahirapan. Alam mo ang solusyon sa addiction. Alam mo ang solusyon sa broken family. Alam mo ang solusyon sa anxiety. You've been there. Amen. Galing ka doon eh. Pero nung na-encounter mo ang Panginoon, anong nasaksihan mo? Goodness ng Diyos. Forgiveness ni Lord. Amen. Salvation ng Diyos. Ano yun? Pagkatapos kong masaksihan, malasahan yung goodness ng God, ganun na lang? Hindi eh. Kaya sabi ng Panginoon, paparanas ko sa iyong kabutihan ko para maging saksi kita na totoo ako. Amen? Para maging witness ka. Para ikaw ang magsabi sa ibang tao, totoo si Lord. Nagpapagaling siya.
Kasi ako pinagaling niya eh. Totoo si Lord, mapagmahal siya kasi ako minahal niya ako eh. You say amen. You shall be my witnesses. Say amen. Say amen. Amen. Sometimes Christian think ministry. Akala natin mga Kristiyano, ang ministry para lang sa mga pastor eh. Amen? But you know, every believer, next slide, has a mission. You read this, 1, 2, 3, go. Every believer has a mission. Walang exempted. Lahat po tayo, meron tayong mission. Amen? Binigyan tayo ng mission ng Panginoon. Say amen. Anong status mo ngayon? Nanay ka? Anong status mo? Nagtatrabaho ka ngayon? Estudyante ka? Nanay ka? Tatay ka? Worker ka? Businessman? Manager? Anong status yan? Amen? Ang sabi ng Panginoon, may mission ka. Yung workplace mo, mission mo yun. Yung school mo, mission field mo yun. Yung neighborhood ninyo, mission field mo yun. Yung pamilya mo, mission field mo yun. Amen? Huwag ka na lumayo. Bago ka at least mamatay, madala mo sa Panginoon yung mga anak mo. At least bago ka mamatay, I'm not saying mamatay na po kayo, bago ka man lang pumikit, yung asawa mo na sharean mo ng gospel, yung mga kapatid mo, yung family mo. Not until every household. Kahit yun lang eh. Ang sabi ng Panginoon, darating siya until what? Every nation hears the gospel. Tayo ito lang eh. Not until yung every household nakarinig ng gospel. Not until yung buong household natin nakarinig ng gospel. Amen? You say amen. Kaya every believer has a mission. And Acts 29 begins when an ordinary nanay, when an ordinary tatay, when an ordinary student believes what? Lord, or say, Lord, use my life. Can you imagine? Look at me. Imagine, like every believer became intentional in sharing Jesus Christ. Halimbawa lang, maging intentional ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga estudyante, ang mga young people. What if, amen, one youth or every youth reached another youth? What if every parent discipled their children? What if every church member led one soul to Christ? Amen? Kaya yung neighborhood masishaken eh. Yung cities masishaken. Say amen. Say amen. Isa lang. Dalhin mo sa Panginoon. The problem is not the gospel lost power. Hindi problema yung gospel eh. The problem is, many believers stopped carrying the mission. Kaya ngayon, God is waking us up. Ang ginagawa ng Panginoon, ginigising niya yung church niya. Hey, church, the mission is not over. The assignment is not complete. The harvest is still plentiful. Ang dami pa rin. Ang dami pa rin i-harvest. At ang Diyos nagtatanong pa rin, whom shall I send? And maybe, tingin sa akin, the next chapter begins with my obedience. With your obedience. Maybe, my yes will change someone's eternity. Maybe, your yes will change someone's eternity. Biruin mo, yung klase mo papunta ng impyerno, pero pag ikaw sumunod ka sa Panginoon, pag nag-yes ka sa Diyos, yung eternity niya mababago. Diba? So don't live only for comfort. Live for mission. Because one day, tingin sa akin, one day, we will all stand before God. At tatanungin tayo ng Panginoon,
Ang tanong ni Lord, how comfortable were you? Next slide. Ang tanong ni Lord, were you faithful to the mission? Amen? Say amen. The church, the mission is not finished. That's number 1. Number 2, let's all read. The church is still alive. Now, ang church po hindi building. Ang church po ay tao. Bakit sinabi buhay ang church? Kasi buhay tayo. Amen? Tayo kasi yun eh. Amen? Maraming beses, people have tried, centuries, nangyari po yan sa church history. They try to stop the church. So para ma-stop mo ang church, noon, ang gagawin, sinong papatayin? Hindi sisirain ng templo. Ang tao, ang papatayin. Amen? Ganon katindi nun. Para mawala ang church noon, papatayin ng tao. Hindi sisirain ng templo. Wala siyang magawa eh. Wala ng templo, pupunta pa sa bahay-bahay. Walang templo, kahit saan pwede mag-gather. Ganon katindi. Kasi ang church po hindi building. Ang church ay tao. Empires try to stop the church. Even persecution. Amen? Say amen. Amen? Prisons try to stop the church. Opposition try to stop the church. Even hell itself. Pero nanatiling buhay ang simbahan. Bakit? Because the church doesn't survive by human strength. Look at me. E ano naman, para sa iyo kung anong pinag-uusapan natin yung church? Amen? Do I need a church? Kailangan ko ba ng church? Tanungin kita, kailangan mo ba ng simbahan? Kailangan mo ng church? Why do you go to church? Do you need a church? Alam mo, we have one member asan ba silang bansa? Nasa Europe, nasa Greece. Ang pinakamalungkot doon, sabi niya sa bansang yun, naghanap sila ng simbahan doon sa isla. Wala silang nakita. Sabi niya sa akin, Pastora, nakakalungkot sa lugar na to. Sabi ko, bakit? Walang church. Nararamdaman niya yung lungkot na walang simbahan. Malungkot, sabi niya. Parang daw ako mabubuhay. Walang simbahan. Lahat ng mga OFWs, pupunta po ng abroad dyan, ang hinahanap po nila simbahan. Church. Kaya ang mga churches, nagpa-plan po ng churches sa iba-ibang bansa para din po sa mga members nila nasa ibang bansa. Wala kasing tahanan ng mga OFWs natin doon. Sa amen. Lalo na kung nasa barko, nasa gitna ng dagat. Malungkot. Sa US, ito ang pinakamalungkot sa lahat. Okay? After pandemic, ang dami nagsarong church. Sabi ni Pastor Pat, Pastora, hindi ka maniniwala. Ang daming church dito, walang uma-attend. Anong mas nakakalungkot? Yung walang church, matatanggap ko pa eh. Pero yung may nakatayong church, walang pumupunta, ang hirap tanggapin nun. Amen? Sa Pilipinas, dikit-dikit. Doon, pagbaba mo, meron doon. Pag-akyat nyo doon, meron doon. Punta pa kayo ng mall, marami. Dikit-dikit. Napakaswerte natin sa Pilipinas. Amen. Nananatiling buhay ang simbahan natin. Pero sa ibang bansa, underground sila. Amen? Kaya ang church, kaya ang Panginoon, ang disenyo niya sa Pilipinas, yung sinasabi ng diaspora, ang dami po nating mga kapatid nasa ibang bansa. Tama?
Kasi ang disenyo ng Panginoon sa Pilipinas, gawin tayong missionaries. Nakadisperse tayo sa iba-ibang lugar eh. Amen? Say amen. Ang church, hindi building. Ang church, hindi structure. Ang church, tao. Bakit nakaka-survive ang church? Not by human strength. Next slide. The church survives because Jesus Himself sustains it. Imaginein mo, bakit ka nakaka-survive? Hindi ko sinabing church building ang church tao. Bakit tayo individually nakaka-survive? Sino nagsusustain sa atin? Si Jesus. Bakit tayo nasusustina? Dahil nasa loob tayo ng simbahan, sinusustain ni Lord yung katawan niya. Yung body, yung church. Are you here? Amen? Matthew 16:18. I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sino magbe-build? Ikaw? Si Jesus Christ, sabi niya, Tama? Ibig sabihin, dahil sa Kanya yan, ang church belongs to Him. The church is not a building. Ang church is not just a Sunday gathering. Church is people needed, redeemed by Jesus Christ and empowered by the Holy Spirit. Habang buhay ang Panginoong Jesus, the church will remain alive. Amen? Say amen. Mananatiling buhay ang simbahan dahil buhay ang Diyos natin. Say amen. I believe until today, God is still raising passionate worshipers. Niniwala ako dun. Ngayon, nagre-raise ang Lord ng bold evangelist. Ngayon, magre-raise ang Diyos ng faithful pastors, committed disciples, spirit-filled young people. Amen? Bakit? Because the church is alive. Ang book ng Acts, although sa book ng Acts, they faced persecution. Madaming believers nila nakulong. Marami sinaktan, marami pinatay. Pero habang pinapatay sila, habang nasasaktan sila, mas lalo sila nag-grow. Why? Because persecution cannot stop what God ordained. Mga dugo ng martir yan, naging seeds for revival. Even today, sa mga countries restricted ang Christianity, pero yung mga Christians natin na underground yung church nila, mas lalo nag-grow. Because why? You cannot kill what God Himself established. That's why the church may go through. Next slide. I want you to read this. Pwedeng ang church dumadaan sa difficult seasons. Ang church, again, hindi building. Ang tao yan. Kahit dumadaan tayo sa difficult seasons, the church will never die. Repraise ko, alisin ko yung church. Though you may go through difficult season, but you will never die. Parte ako ng simbahan eh. Parte ako ng church. Bahagi ako ng katawan ni Kristo. You understand? Magbabago ang programa, nagbabagong henerasyon, magbabago ang building, magbabago ang lugar, magbabago yung mga tao. But the church remains alive because Jesus remains alive. Kaya ang gagawin ni Lord, i-revive niya yung church again in this generation. Tatawag siya ng mga tao ulit. Bumalik sa panalangin. Bumalik ulit sa holiness. Bumalik ulit saan? Bumalik ulit sa discipleship. Amen? Sa evangelism. Kasi hindi tayo parte ng dead movement. We belong to a living church serving a living Christ. Amen? Say amen.
What's number 1? The mission is not finished. Number 2, the church is still alive. Number 3, the gospel is still powerful. Wala na bang kapangyarihan ng gospel ngayon? Amen? Kahapon, birthday ni Mami. Doon sa lugar namin, merong meeting ng mga senior citizen. Sabi nila, meeting po mga senior citizen. Inform lang namin kayo kung anong gagawin ninyo kapag tumataas po yung presyon ninyo, paano yung alagaan yung mga sarili ninyo, ganyan. So namigay po sila ng gamot, tapos nag-inform sila sa tao paano aalagaan ng sarili. You know, afterwards, pagkaraan nung seminar, health seminar, sabi ni Mami, nag-share sila Romans 6:23. Nag-share sila Romans 6:23. Tapos nagparapol sila ng pang-BP. Nabigay sila ng mga gamot. Amen? Sabi ko, Ma, anong response ng mga tao? Ayun, nag-usap-usap pa yung mga tao. Sabi ganun, naging talk of the town. Sabi nila, hindi lang pala kalusugan ng importante. Ang importante din pala, kaluluwa. Amen? Simpleng ganun. That's why the gospel is still powerful. It has never lost its power. Kahit sa anong paraan mo i-share ang gospel, makapangyarihan yan. Amen? Say amen. Maabutan ka nga lang ng gospel track eh. Makapangyarihan yun eh. Tama? Makapangyarihan yun, naabutan ka ng gospel track, magulong isip mo, tapos biglang may mag-aabot sa'yo ng gospel track, ano ang pinakamalaking desisyon sa buhay mo? Pag binasa mo, grabe naman to. Bila ka matatauhan. Mga simpleng ganun. Yung simpleng sinabi mo lang sa kaibigan mo, can I pray for you? Naisip kita, pwede ba kitang ipanalangin? Naalala kita, kamusta ka? Tama? Amen? Gospel is still powerful. Kahit sa anong paraan mo i-share ang gospel. Kahit pasimplihin mo pa yan, powerful yan. Bakit? Ang Biblia, hindi lang church ang sinubukan nilang sirain, pati Bible. Hindi nila kayang alisan ng kopya ang Bible. The Bible is the only book that changed lives. Na pag binasa mo yung Bible, magugulat ka, binabago yung buhay mo. Tama? Amen? Noong una po ako nagbabasa ng Biblia, hindi ko po talaga naintindihan eh. Kailan ko naintindihan ng Biblia? Nung tinanggap ko si Kristo sa aking buhay. Not until you receive Christ in your life. Amen? Say amen. Sino doon nagbabasa ng Bible, hindi pa rin naintindihan? Wala pa rin impact. Bakit walang impact? Hindi dahil walang kapangyarihan ang gospel. Ang Bible hindi. Amen? Dahil sasabihin ko sa inyo, yung repentance ninyo, hindi galing sa inyo. Yung pagsusuko nyo ng buhay, hindi galing sa inyo. Gawa yun ng banal na Espiritu Santo sa atin. Kaya natin naintindihan ng Word of God dahil sa gawa ng banal na Espiritu Santo. Tama? Kasi amen. Ganang atin, di natin kayang bumalik sa Diyos. Ganang atin, di natin kayang magsisi. Di nga natin kayang magpatawad eh. Pero bakit natin nagagawa yung imposible? Dahil sa gawa ng banal na Espiritu Santo. Paano ako magkakaroon ng Holy Spirit? Kailangan mo isuko ang buhay mo sa Panginoon. Dahil kung ako lang, hindi ko kayang magbago. Diba? Sabi nung iba, ba't ganun? Gusto ko magbago pero hindi ko ginagawa yung dapat kong gawin. Kaya nga si Pablo nalito eh. I do not do what I want to do. I do what I do not want to do. Magulo eh. Bakit? Walang banal na Espiritu Santo. Ano ang reason bakit powerful ang gospel? Holy Spirit. Say amen. Kaya ang gospel, okay, gospel is not just information. Gospel brings transformation. Ano ang gospel? Si Jesus Christ, Diyos na nagkatawang tao, bumaba mula sa langit, papunta ng lupa. Amen. Namatay sa krus para sa mga kasalanan natin. Nabuhay ulit para mabuhay tayo.
Pagkaraan nun, umakyat sa langit. Tama? Yan ang gospel. Bakit niya ginawa yan? Una, mahal ka ng Diyos eh. Amen? Kaya lang makasalanan ka, pero mahal ka pa rin. Anong ginawa niya? Binigyan niya nag-iisa niyang anak. Yan ang gospel. Tama? Yun ang kapangyarihan ng gospel. Yung malaman mo na hindi ka deserve, pero mahal ka ng Diyos. Kaya gospel still saves sinners. It heals heart. Gospel restores families. Gospel breaks addiction. Gospel delivers captives. Gospel changes lives. Hindi programa ang nagbabago sa tao. Hindi speech speaker, no. Hindi entertainment, no. Only the gospel has the power to transform human heart. Say amen. Kaya when the disciples preached the gospel in Acts, nasashaken yung city. Why? Because the gospel carries divine power. It carries divine power. And it still does today. Yung iba po sa inyo, living testimony of gospel's power. Tama? Dati broken ka eh. You used to be broken. You used to be lost. You used to be hopeless. But Jesus changed your life. You agree? Nakaranas tayo ng divine power ng gospel. We are living testimonies of gospel's power. Say amen. Amen. Kaya you never underestimate what happens, next slide, when the message of Jesus is preached faithfully. One sermon can change a life. One invitation can save soul. One testimony can restore people. One encounter with Jesus can change an entire family. Kaya ano sinasabi ng Panginoon sa atin? Do not become ashamed of the gospel. Nakakahiya ba ang gospel? Pag preach ko ba ang gospel, nakakahiya? Nahiya ka ba na i-preach ang gospel? Nakakahiya bang sabihin sa kapitbahay mo, Christian po ako eh. Nakakahiya bang sabihin sa mga kapatid mo, ma-attend ako ng church dyan eh. Pag tinanong ka saan ka pumunta, dyan lang. Saan punta mo? Wala po, dyan lang po. Manong sabihin mo, attend po ako ng church. Gusto mo po sumama? Tama? Tinanong ka ng nanay mo, saan ka pupunta? Pupunta ka sa classmate mo. Ba't di mo sabihin, pupunta ka ng church? Ma, sinusubong ko po magbagong buhay. Gusto mong sumama? Diba? Ginagawa niyo pang date itong lugar na to. Dito ba kayo nakikipag-date? Amen? The gospel. Huwag natin ikahiya ang gospel. Sabihin natin sa tao, makapangyarihan yan. The world will mock you because of the gospel. The world will reject you because of the gospel. Lalagyan ka ng mga kaibigan mo dahil dyan. But the gospel still works. Manager ka? Mano sabihin mo sa team mo, mag-pray muna tayo. Manong isang verse, nag-share ka man lang. Tama? Gospel still works. Nakakahiya ba gospel? Dapat hindi. Gospel still heals. Gospel still saves. Gospel still transforms. Sa mundo natin ngayon, sa generation natin na punong-puno ng confusion, the gospel is still the answer. Ang gagawin ko, I need to preach the gospel boldly. I need to share it boldly. I need to live it boldly. Yung mga kapitbahay mo, alam nila, umaten ka ng simbahan eh.
Ikaw ang Biblia ang binabasa nila. Alam niya yung pamilya mo, ma-attend ng church. Yung mga kapitbahay mo sa paligid mo, tinitingnan nila ang buhay mo. Tinitingnan nila paano ka mamuhay. Amen? Alam na mga classmate mo, Christian ka. Tama? Kung nakakahiya yung gospel. Tama? Kung ipipreach ko yung gospel faithfully. Kung ililive ko yung gospel boldly. Tinatanggalan natin ng kapangyarihan yung gospel eh. Paano nila maririnig kung wala magsasabi sa kanila? Paano sila makakarating dito kung wala magdadalang tao sa kanila dito? Paano naman malaman may church dito kung wala magsasabi? Komportable tayo. Pero yung kaluluwa na sa labas na sunog. Hindi tayo tinawag maging komportable. Makapangyarihan ng gospel. May sasakyan ka, magdala ka ng tao dito. May pera ka, bumili ka ng mga tao pupunta dito. Punta ka ng church, bigyan ka 100. Ginagawa na yan dati pa. Let's all be intentional. And never be ashamed of the gospel. Say amen. Say amen. What's number 1? Samahan na ako ng banda. The mission is not finished. What's number 2? The church is still alive. Number 3, the gospel is still powerful. And number 4, the Holy Spirit is still moving. Say amen. It's the same Holy Spirit, look at me church, who moved in Acts. That same Spirit is still moving today. The Holy Spirit was not for the Bible times. Hindi lang yan kwento ng Biblia. He is for today. Kasama natin ang banal na Espiritu Santo. Amen? Akala ng iba, tapos na yung milagro eh. Akala ng iba, revival is over. Akala nila yung patungkol, yung mga bagay na patungkol sa Diyos, tapos na. But the Holy Spirit never stop moving. Amen? Maniwala ka sa akin. Ang Diyos ang nagsusustain sa atin ngayon. Kailangan ko ba ng church? Kailangan ko ng church. Kasi sa church, naiingatan tayo ng Diyos. Dito tayo nasusustina hanggang sa Kanyang pagbabalik. Paano kung walang simbahan? Saan tayo pupulutin? Hindi nga tayo makaalalang mag-pray bago matulog. Hindi nga tayo makaalalang mag-pray pagmulat ng mata natin eh. Kasi hanap natin agad cellphone. Nagkukusa ba tayo magbukas ng Bible natin? No. Andun lang yung Bible, oh. Nasa gilid. Display. Para lang masabi may Bible sa loob ng bahay. Do I need a church? Yes. Kasi ang nagsusustain sa church, si Jesus. Ang nagsusustain sa atin hanggang bumalik ang Diyos, si Jesus. Why do I say the Holy Spirit is still moving? Hindi mo kakayanin na ikaw lang. Hindi mo kakayanin na temptation ng ikaw lang. Kaya ka nakaka-survive, it's because of the Holy Spirit. You cannot live a holy life without the Holy Spirit. You cannot serve without the Holy Spirit. You cannot do all this. Bakit kayo bumabalik sa church? It's because of the Holy Spirit. Ba, may nagko-convict pa rin. Matin ka na. Palagi ba ako nagpapaalala? Hindi naman eh. May conviction. The Holy Spirit is still moving. Amen? Sino gumagawa? Banal na Espiritu Santo. Say amen. Say amen. Banal na Espiritu Santo tumatrabaho po sa atin. Holy Spirit in Acts 2. When filled, nung
kinasihan niya yung mga ordinaryong tao, nagkaroon ng supernatural boldness. Bakit? Because when the Holy Spirit moves, everything changes. Do you agree? Na kapag gumawa ang banal na Espiritu Santo, nagbabago ang lahat. Next slide. When the Holy Spirit moves, everything changes. Sige. Sino ba yung Holy Spirit na yan, Pastora? Sinong di nga kalala sa Holy Spirit? Lou, kilala mo Holy Spirit? Marion, kilala mo Holy Spirit? AM, kilala mo Holy Spirit? Amen? The Holy Spirit still convicts hearts. The Holy Spirit still saves lives. The Holy Spirit still heals sick, restores people, empowers believers, calls disciples, ignites revival. Hindi kami ang banal na Espiritu Santo. Pastora, anong gagawin ko? Gusto ko ng revival, gusto ko ng pagbabago, gusto ko ng empowerment, gusto ko ng calling. Paano yun? Yield to the Holy Spirit. Gustuhin mo. Gustuhin mo. Panginoon, tinatanggap kita. Una mong gagawin, tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. Inaamin ko, makasalanan ako. Pumasok ka sa buhay ko. Papasukin mo ang Diyos. Ilatag mo lahat sa Kanya at hayaan mong gumalaw ang banal na Espiritu Santo. Magugulat ka na lang, lahat ng bagay nagbabago. Tama? Hindi kami. Banal na Espiritu Santo ang bumabago sa tao. Huwag kang mainip. Yung asawa mo, magbabago yan, pero hindi ka ang gagawa. Yung mga magulang mo, magbabago yan, pero hindi ikaw ang gagawa. Yung kapatid mo, makakalala sa Diyos yan, hindi ikaw ang gagawa. Banal na Espiritu Santo. Magiging daan ka lang. Amen? Say amen. Sino gusto fresh fire? Sino gusto fresh hunger ulit sa Diyos? Fresh boldness ulit. Fresh passion for souls. Look at this. Next slide. Look at this. Without the Holy Spirit, church becomes performance. But with the Holy Spirit, church becomes powerful. Now, huwag kayong malito. Yung church, alisin ko. Kasi yung church, hindi building tao yan. Ako yan, ikaw yan. Without the Holy Spirit, lahat ng ginagawa mo, pag walang banal na Espiritu Santo, performance lang. Performance lang yun. But with the Holy Spirit, lahat ng gagawin mo, becomes powerful. Kung collectively, ako, ikaw, ganun tayo. Hindi tayo kumikilos ng walang banal na Espiritu Santo. Pag kumilos tayo may banal na Espiritu Santo, we become powerful as one church. Amen? Say amen. Sino gusto makalaya sa utang? Sino gusto magamit ng Diyos powerfully? Amen? Sino gusto gumawa ng difference? Amen? Anong gusto natin? Ako po, ayoko talaga ng late eh. Sorry po. Ayoko ng late. Nakakahiya sa Diyos eh, pag lagi kang late. Sabi nung isang kausap ko, ba't ka late? Sabi niya, kasi po, late din sila eh. Sabi ko sa kanya, dahil late sila, late ka din. Halimbawa lang, masama sila, magpapakasama ka din. Kung gumagawa sila ng masama, gagayahin mo? Ba't hindi ikaw ang unang magbago?
para gayahin ka nila. Naghahanap tayo ng pagbabago, pero hindi natin kayang baguhin yung sarili natin eh. Pwedeng mauna muna tayo? Tama? Pag walang banal na Espiritu Santo, magpe-perform ka lang. Tutugtog ka, magsaserve ka dyan, magda-drums ka, magpapiano ka, kakanta ka. Performance lang. Gusto niya ng may kapangyarihan? Gawin natin ng may banal na Espiritu Santo. Bakit? Because the Holy Spirit is still moving. Say amen. Say amen. At tayo po tayo lahat. We will all stand up. We will yield to the Holy Spirit. Ora basikara baba 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 baba. Ora baba basikara baba 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 baba. Everything I need.
As our close, the book of Acts didn't end in chapter 28. Because today, God is calling us. The mission is still continuing. The gospel is still changing lives. The Holy Spirit is still moving. And today, tayo ang kasunod na kabanata. We are Acts 29. And maybe all this time, listen to me, all this time, akala mo spectator ka lang. Akala mo taga-upo ka lang sa likod, hanggang attend lang sa church. But today, God is calling you higher. God is calling you higher. Hindi ka tinatawag ni Lord para maging tagapakinig lang. Tinatawag ka niyang maging disipulo. Tinatawag ka niyang maging witness. Tinatawag ka niya na maging apoy sa henerasyon mo. Some of you, maybe today, matagal ka nang kinakausap ni Lord, pero palaging delayed ang obedience mo. But you know, God is calling you to surrender. God is calling you to serve. God is calling you to let go of that sin. God is calling you back into intimacy. Today, no more excuses. Habang nakataas ang mga kamay na yan, you tell God, Lord, I have decided to follow you. I have decided, Lord, to follow you. And I will follow you, Lord, with all my life. Susunod ako sa iyo, Panginoon, ng buong buhay ko. Isusuko ko ang buhay ko sa iyo, Diyos. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Isinusuko ko sa iyo lahat ng alalahanin ko sa aking puso. Isinusuko ko sa iyo, Panginoon, lahat ng alalahanin ko tungkol sa kinabukasan. And so, Lord, here today, nakataas ang aking kamay. Nagtitiwala ako, Panginoon, na ikaw ang mag-iingat, Panginoon, sa akin hanggang huli. Na ikaw ang magsusustain sa akin, Panginoon, hanggang huli. Na ikaw, Lord, ang magpo-provide sa akin hanggang huli, Panginoon. Na you'll see me through this journey. Babantayan mo ang bawat steps ko, Panginoon. At aakayin mo ko, Panginoon, pabalik sa iyo. Aakayin mo ko, Panginoon, pabalik sa kalooban mo. Because nothing, Lord, matters. Walang ibang importante kundi yung makasunod kami sa kalooban mo, Panginoon. And so today, isinusuko po namin ang aming buhay. If you're that person and you wanted to surrender your life, you just raise your hands to God. Suko mo yan lahat sa Diyos. And tell God, Lord, here I am. Use me. Gamitin mo ang buhay ko, Panginoon. Use my life, Lord God. I surrender everything. Lord, make me part of your mission. Lord, revive my fire again. Lord, I don't want a dead religion anymore. Panginoon, today, God, we want real relationship with you. Lord, we want real purpose. We want fire. And we want to be part of Acts 29, Panginoon. Empower your people today, God. Let your Holy Spirit move among us. As you close your eyes, you yield to the Holy Spirit. Wala kang ibang gagawin ngayon, ipipikit mo lang yung mga mata mo. Hihilingin mo na kumilos ang banal na Espiritu Santo sa buhay mo. Wala kang kailangang sabihin. Nakikita ka ng Diyos. Alam niya ang laman ng puso mo. Wala kang kayang itago sa Panginoon. Alam niya yan. Just allow the Holy Spirit today to move in your life. Come on, receive it. Holy Spirit, come on.
Come on, receive it, receive it, receive it. Oh, urabababa, sikarababababababa. Oh, hallelujah. Banal na Espiritu Santo, punuin mo ang bawat kaluluwang naririto ngayon. And Lord, let your power, God, move in this place. Urabasikarababababababa. Oh, harabasikarabababababababa. 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 Oh, urabasikarababababababa. Revive your church. Revive your church, Lord God. Let there be fire, Lord. Hurabababababasikarabababababa. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, banal na Espiritu Santo. Banal na Espiritu Santo, banal na Espiritu Santo, banal na Espiritu Santo. Binubuksan po namin ang aming mga puso sa iyo, Panginoon. Hindi po namin kaya gumawa ng ganang amin. We believe, Lord God, apart from you, we can do nothing. Malayo kami sa iyo, Panginoon, wala kaming silbi. And so right now, Lord God, we yield to you. Iyakapin mo kami, Panginoon, at iparamdam mo sa amin, O Diyos, ang pagmamahal mo sa amin. Tumimo ka sa aming mga buhay. Bibitbitin ka namin hanggang sa aming pag-uwi bilang kapangyarihan. Bibitbitin ka namin, Panginoon, hanggang pag-uwi bilang kaibigan, bilang guide ng aming buhay, bilang partner, Panginoon. Dahil simula ngayon, hindi na kami magmamaneho nito, O Diyos. Ikaw na. Hayaan mo, Lord, mangyari ang kalooban mo sa amin. Huwag mangyari yung sa amin, Panginoon, mangyari yung kalooban mo. Right now, Lord, we're praying for every family in this place. Let your Holy Spirit, Lord God, protect them, God, from all wiles of the devil. We pray, Lord, for your mighty protection, God. We pray, Lord, for your mighty covering, na walang anumang gawa ng Diablo, Panginoon, ang makapaniig sa kanila, O Diyos. Today, Lord, in your name, we speak healing. In your name, we speak deliverance, God. In your name, we speak, Lord, breakthrough. In your name, Lord, we speak salvation. In your name, Lord, we speak outpouring of the Holy Spirit. In your name, sa pangalan mo, Jesus, magtataas kami ng kamay. Sa tanging pangalan mo lang, Panginoon, itataas namin ang aming mga kamay. Sasamba kami sa iyo lang. Sa iyo lang kami tatawag, sa pangalan mo. Sa pangalan mo, Jesus, maglilingkod kami. Sa pangalan mo, kami, Panginoong Diyos, maglilingkod. At sa pangalan mo, Panginoon, kami huling magbibigay ng hininga. Sa pangalan mo. Sa pangalan mo kami magsusuko ng aming huling hininga, Panginoon. Hanggang dulo, Panginoon, magpapagamit kami sa iyo, O Diyos. Hindi kami magpapagamit sa mundo. Magpapagamit kami sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat. Maraming pong salamat, O Diyos. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord, for sustaining the church, for sustaining every family in this place. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I want to say your thanksgiving to God. Just say your thanksgiving to the Lord. Come on. You say, God, maraming salamat. Say your thanksgiving to the Lord.
shout your praises to Him. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Sa Diyos na buhay. You may all sit down. Good morning, church! Ayan, ngayon po, nasa part na po tayo, isa po sa part ng service natin, which is tithes and offering. So habang tayo po ay nagre-ready para sa ating tithes and offering, gusto ko lang pong magbigay ng short encouragement po para sa ating lahat. So, alam naman po natin no, na hindi po ganun kadali yung buhay. So, meron po tayong mga binabayarang bills, di ba? Meron tayong responsibilities sa families natin. At meron po tayong mga personal na pangangailangan po. So, kung tutuusin po, no, hindi po laging madaling magbigay. Pero napakaganda pong isipin na kahit sa gitna po ng lahat ng yon is binibigyan po tayo ni Lord ng pagkakataon na maging faithful sa Kanya. So, alam naman po natin na ang tithes and offering po ay hindi lang po ito tungkol sa kung gaano kalaki ang kaya nating ibigay. So, hindi po ito competition at hindi rin po ito hindi po ito para mapansin ng ibang tao. So, ang pagbibigay po ay usapin po ito ng puso natin. So, ito po ay response po natin sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa mga buhay natin. So, sabi nga po sa Malakay chapter 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse. Doon po makikita natin no, kung paano tayo inanyayahan ni Lord na magtiwala sa Kanya. Hindi po sinasabi ni Lord na may kailangan siya mula sa atin, kundi dahil gusto niya po tayong maturuan ng faith at dependence po sa Kanya. Sabi rin po dun sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, God loves a cheerful giver. So ibig sabihin po, mas mahalaga kay Lord ang attitude ng puso natin po kaysa po sa amount na nasa envelope o nasa kamay natin ngayon. So minsan po, hindi ba po kapag nagbibigay tayo, parang feeling natin is nababawasan tayo. Pero sa kingdom ni Lord, iba po ang principle niya. Kapag tayo po ay nagtitiwala at nagiging faithful po, God is able to bless, sustain, and provide in ways na hindi po natin inaasahan. Maaring hindi palaging financial blessing agad, pero may kita po natin siya, through peace, sa favor, strength, wisdom, at provisions po niya sa tamang panahon. At isipin po natin na ang bawat offering po na binibigay po natin kay Lord ay nagagamit po para maipagpatuloy po yung gawain ng Panginoon para po sa ministry, para po sa pag-help ng ibang tao, at para po mas marami pa pong makarinig ng salita ng Diyos. Kaya every time we give po, nagiging part po tayo ng mission ni Lord. Kaya ngayong umaga, Lord, Church, I encourage ko po kayong lahat na let us give with gratitude, with faith and joy, dahil hindi napipilitan at kundi dahil alam natin na